Pero yung sinasabi ni General Torre dito na siya daw ay, ginawa niya daw lahat ay tama. Tama ba yung sasabihin mo na kakalad ka rin ko yan, kahit matumba yan, kalad ka rin? Tama ba naman yun, sir? Dating presidente? Tinatawag mo pang sir, tinatawag mo pang Mr. President, tapos sinisigaw-sigawan mo na gano'n? Kakalad ka rin, Ami. Tsaka, Ang tanda na nun, man. Oo, ang dami. Ang dami nyo dyan. Ang dami nyo dyan. Sobrang yabang. Sabi nga niya, Tapos magkakasakitan matanda, tayo kakalad ka dito. rin mo? Magkakasakitan tayo. Magkakasakitan, ang dami nyo, matanda yung kausap mo. Sabi ko nga sana, yung ganyang inasta mo, walang demandahan. Sa amin mo gawin. Ginawa mo sa labas, sa mga taong naghihintay sa'yo sa labas. Yun, pwede rin. Oo, para talagang malaman kung siga ka talaga, di ba? Kasi ayabang eh, magkakasakitan tayo dito. Kakalad ka rin ko yan, kahit matumba yan. Wala akong pakialam. Sobra ka naman. Wala ka bang lolo? Wala ka bang tatay? Pinanganak ka ba sa, pinanganak ka ba sa Imbornal, kaya ganyan ang ugali mo? Sobrang tapos sasabihin mo na tama yung lahat ng pinagagawa mo. Ang daming footages na nakitang-kita ka, hinaharas mo sila. Na itong anak, hinahablot-hablot. Nakatayo nga lang si E.S. Mijaldea, pinusasan mo eh. Yung abogado, hinahablot-hablot mo eh. Partner, kamusta naman ang pulso ng social media ngayon? Napakainit pa rin ang issue, pero talagang grabe ang pagtanggap ng mga kababayan natin abroad dito kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at nagkalat sa social media ngayon yung mga videos ng mga ordinaryong Pilipino na umiiyak sa sa lungkot nung araw na dinadampot si Pangulong Duterte. Marami pang mga iba, banyaga, yung iba, dumating na rin si Pangulong Duterte sa The Hague, sa Netherlands, at ang dami ring mga Pilipino na nagpunta ron. Di alintana ang oras, hindi alintana ang lamig. Kasi winter ngayon dyan eh, mga partner sa Europe. Grabe ang ginaw dyan, nagyeyelo dyan eh. Pero talagang nag-antay dyan yung mga Filipinos, at itong mga Pinoy daw na ito, wala daw nag-organize dito, mga partner. Talagang kusa lang silang on their own nagpunta dyan, and then nagtagpo-tagpo na sila dyan. At talagang inabangan nila si Pangulong Duterte. Ngayon, yung mga international media, gulat na gulat sila kasi supposedly criminal ito eh. Kapag may mga ganito kasing mga kriminal, usually ang mga nagpipiket, nagrarally sa labas, yung mga galit dito sa kriminal na ito. But this time, gulat na gulat yung mga local media dyan sa Netherlands na yung mga nandito supporters. At syempre, wala silang idea kung sino ba ito. Although kilala nila si Duterte, pero wala silang idea kung gaano ba talaga kamahal ng mga Pilipino si Duterte. So, madaming mga nag-i-interview sa kanila kasi ang ine-expect nila is galit ang mga taong ito kay Duterte. Pero iba sinisigaw Duterte, Duterte. Kaya yung mga media, tinatanong sila, bakit anong pagkakakilala nyo dito sa taong ito? At all positive yung mga sinasabi ng mga kababayan natin. At karamihan ng mga reports ng mga international, kahit nga yung mga puting vloggers, ay nabibilib daw sila. Nung ni-research nila si Pangulong Duterte, nakita nila na umalis pala ito si Pangulong Duterte sa kanyang posisyon bilang presidente na merong pinakamataas na trust rating at 89%, Coach Oli. Tingin mo, itong ginawa ni Bongbong Marcos na to, imbis na magpakilala sa kanya bilang isang matigas na presidente, o it's the other way around? Palagay ko, ito na yung last generation, Boss Dada, ng Marcos. Hindi na sila makakabagong dito. Talagang ito ay alam ng lahat na political in nature. Alam mo, ganyan-ganyan po, ulit, yung ginawa kay Pastor Kibuloy, same na same kay Tatay Digong. Napaka-importante nitong mga rally-rally na to na ginaganap. Sabi mo nga pati doon, di ba? Instead na magalit yung taong bayan, talagang nagrarally pa at umiiyak para kay Tatay Digong. It's very important ito dahil pag nakikita ng mundo na mahal ng Pilipino si Tatay Digong, alam nila political in nature, at dapat hindi po pwede ito sa ICC.
Kasi hindi po guilty si Tatay Digong. Siya po ay nandiyan dahil sa dahilang politika. Bawal po yun. Alam nyo, at stake dito at stake dito ang credibility ng ICC. Dahil yung ICC ay International Court. Parang ikumpara mo yan sa atin, parang Supreme Court. Ngayon, pag ang ICC ay maghuhusga, mamumuliti ka based on politics, mamamantsahan sila dyan. At kaya nga, grabe itong si Tatay Digong. Kung dati si Pastor Kibuloy, yung pinasok yung KOJC sa siege, buong Pilipinas nanunood at yung ibang mundo pa, sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon, nung ito namang hinuli, ay si Tatay Digong, buong mundo na ang nanunood. Even the presidents, the national leaders of other countries nanunood. Inaabangan nila anong aksyon ang hakbang ng gagawin ng ICC. Kaya alam mo, ang galing ni Tatay Digong dito. Hindi ko alam kung planado niya to or hindi. Pero yung pagkakahuli kay Tatay Digong, pwede niyang gibain ang credibility ng ICC. At dito, dalawa lang kakapuntahan yan. Maninindigan ng ICC na ito'y hindi politika, pero masisira sila sa buong mundo or pababalikin si Tatay Digong dahil alam nila, in the first place, yung pagkakaaresto at pagdala sa kanya dyan sa ICC ay illegal. Lahat ng prutas ng isang illegal, parang sa search warrant illegal nakuha mo yung mga ebidensya, hindi po yan tatanggapin ng korte. So, pag pinabalik si Tatay Digong, iyaan ay malaking batok sa mag-best friend BBM at Tory. And apakaganda nito senaryo na ito. Dito, alam mo, siguro sa aking opinion, dito sila ngayon, ang buong mundo mabibilib sa Pilipino sa katauhan ni Tatay Digong na ipinagtanggol, handang isakripisyo ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya para sa kapakanan ng bawat mamamayan. And again, involved ang buong mundo. Ang ganda nito. Nakuha niya yung nakuha niya yung tawag dito audience na worldwide Kasi, nga naman, dati siyang Pangulo And talagang napakapangit ng dating nito para kay Bongbong Marcos. Sabi ko, kung sino man ang nag-advise kay Bongbong Marcos dito, malamang galit din sa kanya Kasi hindi na ito mabubura sa pangalan ng mga Marcos. Hanggang sa kaapu-apuhan niya, hindi na mabubura itong ginawa nilang pambabalahura sa Pilipinas. Pambabalahura sa Pilipinas to, partner, kasi presidente yan Dating presidente yan Afforded dapat yan ng highest respect. Kasi kahit nga yung tatay niya na diktador, na napakaraming ninakaw sa bayang Pilipinas, binigyan pa rin ng respeto ni Pangulong Duterte dahil once naging militar. Sabi nga niya, once naging sundalo yan, therefore, kailangan nating ilibing yan sa libingan ng mga bayani. No questions asked. Mantakin mo, ikaw ngayon ang leader na walang isang salita, walang palabra de honor, wala kang wala kang utang na loob, at wala kang pagmamahal sa mga kababayan mo. Bakit? Ipinamigay mo, isinuko mo, sabi nga ni Villar I do not agree. We do not give our former president to the foreigners. Hindi pwede yun. Bawal na bawal yun. Kumbaga tabu yun sa politika. At saka, mga partner, ang dami ngayon sa social media ng mga foreign media and foreign discussions about this. Pinagtatawanan talaga nila si Pangulong Marcos. Unang-una sa lahat, obvious na obvious. Una mong tinira si Pastor Apollo Kibuloy. Tapos biglang sinunod mo. Saglit lang, ilang buwan lang ang pagitan, sinunod mo kaagad si Pangulong Duterte. May impeachment pa kay VP Sara. So ang tingin ng mga taga-ibang bansa dito sa atin, all politics. Puro politika. Hulok ang airport netong mga to
bulok ang airport, laglag bala nandiyan dyan na naman, ang taas ng crime rate, droga, mantakin mo, sino yung i-turn over mo, Coach Oli, sa foreigner, sa Banyaga? Si Pangulong Duterte na once hinangaan ng lahat ng leaders sa buong mundo dahil sa kanyang stance, kamay na bakal, sa pagsugpo sa illegal na droga. Hindi ba nga, ino-honor pa yan ng mga Mexican? Sabi pa nga ng mga Mexican pahiram nyo naman sa amin yan para masugpo ang drugs dito. Hindi ba? Pero Jay, ano sa tingin mo? Bakit ang dami-dami mga Pilipino ngayon na nagsasanib-sanib puwersa? Walang walang inorganize, walang ayuda to, Jay. Pero ang dami, buong Pilipinas, sa Visayas, Mindanao, ang dami nag-organize ng mga ride for PRRD. Ang dami nga nag-message sa akin, boss, sama ka sa amin, magra-ride for PRRD kami, kahit ilan lang kami. Jay. Una sa lahat, syempre, nagpapasalamat ako kay Marcos dahil sa ginawa mo, kaya nangyayari to lahat. Nagpapasalamat kasi ngayon po mas lalo hong tumaas ang tiwala ng taong bayan sa Duterte senatorial candidate ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At yun nga yung ginawa mong yan, Mas lalong ginising mo. nakilala ka, no? Oo. Mas lalong mong pinatunayan na ikaw ay isa talagang weak leader. At dahil din dyan sa ginawa mo, ginising mo ang mga natutulog na mundo o natutulog na kaluluwa ng mga Pilipino na nagtitimpi ng galit sa'yo. At eto na nga ngayon, kung makikita nyo dyan sa screen, sa iba't ibang lugar ng Visayas, Mindanao, talagang nagkakaisa na po ang mga Pilipino at ipinagdarasal at sinusuportahan nila ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At hindi lang yan mga matatanda at mga binata o dalagita. May mga kabataan din po na ngayon ay viral sa Facebook na isang buong room, isang buong school na puro elementary ng mga kabataan ng sinisigaw Duterte. Meron pa Biruin ako mo nakita, yun, Jay. May nakita pa ako na isang estudyante umakyat sa upuan, pinunit yung picture ni Bongbong Marcos sa classroom nila. Yung may yung nakita nasa itaas ng nasa taas ng blackboard. Blackboard, oo. Di alam nyo kasi, ewan ko na lang kung ano ang nararamdaman ng mga senatorial candidate ni Marcos ngayon. Siguro sobrang kabado at yung iba nagsisisi na rin. Na bakit pa ako sumali dito? Bakit pa sumali dito? Dapat nag-independent na lang ako. Kasi ito, alam nyo, dito sa ginawa ni Marcos, ito yung deny sila ng deny, bato sila ng bato na sinasabi nila na mahilig mamulitika ang mga Duterte. Pero kung titignan nyo na ngayon, pinatunayan ni Marcos na siya talaga, or sila talaga ang namumulitika. Laban dito sa mga Duterte. Matagal niya nang napatunayan na sinungaling siya, pero mas pinatunayan niya pa ngayon. Oo, talagang kung sa 80%, sinagad mo na ng 101% na pinatunayan mong napakasinungaling ka. At ang pinakamasakit pa dito, kagaya nga ng sinasabi nga ho namin na napakadelikadong gawain ng isang namumuno sa isang bansa. Sinungaling ang pinaka-leader, lahat ng nasa baba, napakasisinungaling. Sinungaling. Ano pa yung mga pagsisinungaling na narinig mo ngayon? Pero may dadagdag yata si Coach Oli. Wait lang, may pa ako. Ito pa pinanakakatuwa. Yung mga sinungaling nagsama-sama. Oo, nag-press code. Nag-press code. Alam mo, tuwa talaga ako sa inyo. Ikaw, Bongbong Marcos, ang galing mo talaga. Lahat ng mga sinungaling sa balat ng lupa, napagsama-sama mo. Nagbuo pa ng press con. Nag-press con pa. 4 sila naglolokohan. Mantakin mo, mga sinungaling to, Oo. Sinungaling na si Claire Castro. Bakit mo sinabing sinungaling? Di ba? Sinabi nila, walang warrant. Di ba? Previously, walang warrant. Hindi, may kialam ang presidente sa ICC. Oo. Tapos biglang, eto na, Jean Fajardo, ganun din. Suknok ka na sinungaling. Sa KOJC pa lang, sinungaling na. Sinungaling na. Daming mga binitawang mga salita nito, puros kasinungalingan. Boss Dada, hindi ako naiiyak Wait.
pinupunasan wait ko lang, yung ha? pawis Baka ko. naman Pawis ko to, ha? Pawis Ano ba yan, yan? ha? Pawis ba yan? Napupuwing ka, umiyak ka? Sobrang sinungaling. Tsaka may kulangot ako dito eh. Oy. Pakipunasan Bakit, mo. bakit nandito? May kulangot. Meron Wala ba kayong tissue? pala dito. Dito pala banda, no? Dito na siya lumalabas, hindi na rito. Oh. Pero tingnan nyo si Torre, ganun din. Nuknukan din ang sinungaling. Sa KOJC pa lang, puro kasinungalingan na yung kanyang sinasabi. Sabi niya, hindi raw sila naghukay doon. Sa eskwelahan, dininay niya. Kaya daw i-photoshop. Tapos yung pala may hukay, umamin din sa Senado. Ito, mga recorded. May mga ano tayo, ebidensya. may mga ebidensya tayo na talagang nuknukan na sinungaling ang mga ito. Tapos nagsama-sama. Ano yun? Yung sinabi, Coach Oli? Na yung pulis daw hindi umiiyak. Yun daw ay nagpupunas ng pawis. So, Sa dami ng pulis doon, siya lang ang nagpupunas ng pawis, ha? At ang init daw. Sobrang init daw doon. Nakapailang palit nga raw siya ng damit, Wow. si Pardo. Pero makita mo, yung mga tao doon, naka-jacket. Pati si PRRD. Yung aircon, pangsinihan. Ang laki ng aircon So, napakasinungaling. Ano ba naman aminin mo na, syempre, tao lang din yan, emosyonal, nakakaawa rin naman talaga, may edad na Hindi ba? oh. I mean, ano bang mahirap aminin doon, Jean Fajardo, na si Pangulong Duterte, kakaawaan mo talaga. Hindi lang naman yung pulis mo ang umiiyak, pati yung mga nanonood sa kanilang mga cellphone, television nag-iiyakan May tao lang yan. Babae pa yung mga yan. Emotional. Yan Parang pati emosyon ng mga ano nila, ng mga pulis, bawal nang ipakita Ano pang papaniwalaan sa mga taong ito, no? Wala na Harap-harapan I mean, kalat na kalat yung pag-iyak naging pawis, no? Pero wala na yun. Very ano na lang yun hindi nyo naman na maluloko tao doon Hindi ba? Matanda na yung tao. Hindi kaya, Boss Dada, ako may tanong lang hindi kaya may bonus points pag pinusasan mo si tapos sinatak mo yung anak, tapos kakalad ka rin mo yung presidente. Ganyan kasi yung ginawa nga nila sa KOJC na hindi na Hindi, sila kasi baka may bonus. tumatanggap ng hindi na sila tumatanggap ng reason. Hindi na sila tumatanggap ng reason, hindi na sila tumatanggap ng kasi sabi niya sumusunod siya sa batas. Nagsa-cite si Attorney Delgra ng batas na according to this law, we should be afforded ng mga ganitong bagay. Right to counsel, di ba? Right to na at least man lang malayo yung biyahe, makapag-prepare man lang sana ng gamit. Alam mo ba yung sinabi nung DOJ na nandoon sa aeroplano? Na sir, kung ako lang, pauwiin pa kita para makapagpahinga ka at saka makapag-impake ka. Kasi you're gonna be staying there for a long time. Hindi naman yun balikan lang. Ang haba ng biyahe and considering yung age nitong ibabiyahe mo, nagtataka ako, bakit talaga nila minamadali, mga partner? Bakit gigil na gigil? Samantakin mo, alauna pa naman laalis yung eroplano, pero gigil na siyang isakay sa eroplano. Bakit? Anong plano nila? Bakit ganun? Ito, Boss Dada, may gusto lang akong idagdag. Kasi napaka-importante. Konektado to sa tanong mo na bakit sila nagmamadali. Alam mo, yung galaw ngayon ng korte, yung galaw ng ICC ngayon ay napaka-importante. Kasi hindi po pwede na mangyayari lang yan ngayon. Alam mo, kung sabi na nga ng Biblia, kung paano ka manghusga, ganun ka rin huhusgahan. Pero may connection to. Dahil papasok dito, kung pinayagan ito ng korte, papasok ito as jurisprudence. Pwede na itong ginawa nyo kay PRRD ay gagawin din sa'yo, BBM. Yung ginawa ni Torre ay pwedeng gawin din sa'yo. Mapipilitan dito or ako'y naniniwala sa korte na maninindigan sa tama. Kasi ito'y magiging mistulang batas na. Mag-iingat po tayo dito. This is very, very important. Kasi lahat po ay sasampahan ng kaso yan. I'm very sure sasampahan ng katakot-takot na kaso to si Torre. Sasampahan ng kaso itong ating gobyerno. And the Supreme Court should act. Dapat kailangan silang gumitna at desisyonan itong mga bagay na ito. At alam ko, magdi-decide sila in favor doon sa tama. Pag pinayagan mo yan, di ba?
Halimbawa, pinayagan yung ganyan. Tayo, basta ka na lang pwedeng huhulihin, Oo. tapos ipapadala ka na doon sa ibang bansa. Hindi mo na, wala nang korte-korte. Ang korte natin ay DOJ na, which is executive. Kaya nga meron separation of branches Para check and balance. Yun ang sinasabi, bakit hindi nyo dinala sa competent court si Tatay Digong bago nyo nilipad? Anong sagot nila? DOJ. Hindi naman paano korte executive yun yun Ang natural, kayo dyan magkakampi na. Kayo, hindi to pinagbibintangan. But definitely, iba ang judiciary. Hindi kayo pwedeng manghusga bago kayo magpapadala doon. So, napakadelikado nito. Even yung ginagawa, Boss Dada, daanan ko lang. Go lang. Yung ginagawa nito ni si Torre, this is very dangerous. Yung sinabi niya kay Pastor Kibuloy noon, kay Attorney Torion, papasok kami sa ayaw nyo o sa gusto ninyo kahit wala yung pangalan ni Pastor Kibuloy doon sa warrant. Ireklamo nyo na lang ako. Ireklamo nyo na kami. Na lang ako. So, ibig sabihin, basta gagawin ko, reklamo na lang kayo. Eto, sa tingin ko, dapat aksyonan ito. Oo. At alam ko nga aksyonan to ng korte kasi hindi po pwedeng laging ganon. Hindi pwedeng Ano ganon. sinabi nila kay Tatay Digong? Diba? Walang judge dito. Walang maghuhusga sa atin kung sino tama o mali. Wala. Basta padala yan dyan. Yan ang utos. May red notice, yan ang utos. Excuse me po singitan ko lang. Ang red notice po ay may karapatan at po pwedeng hindian ni Marcos yung red notice na yan. Huwag nyo kaming lokohin. Na parang- Pwedeng sabihin ni Marcos, bawal, hindi ko papayagan ang dating Pangulo. So don't give us that damn excuse. So, eto to Ano yan, lagi na lang maghuhulihin. Jay, hulihin kita. Asan ang warrant? Wala ka ng pakialam. Ireklamo mo ako. Reklamo mo ako. Hulihin kita. Wala akong pakialam This is not doon ka sa kulungan magpresento. We are not here to debate. Ano to, martial law? Ako, Habeas tatanungin ko corpus. diretso. Si Claire, sinabi niya hindi tayo magma-martial law. Pero itong ginagawa ni Torre. Totoo yung sinasabi niyo. Pero itong ginagawa ni Torre, parang martial law na Magdadampot ka na lang na Bigla magdadampot. na lang, nakaharang ng si Mijaldea, hinawakan niya sa kamay. Ay. You have the right to lahat babasaan mo ng Miranda rights, pwede ba naman yun? Walang ginagawang krimen. Desisyon to, Tapos, korte to. i-weaponize mo yung obstruction of justice, i-weaponize mo yung unlawful utterances para lang, alam mo yun, para mapatahimik mo yung mga kalaban mo. Halimbawa, Boss Dada, papasok sa bahay mo, Oo. nahanap si Jay. Ang warrant si Jay. Papasukin yung bahay mo. Siyempre, magre-reklamo ako. Magreklamo ka. Ano sasabihin ko? Doon ka magreklamo, walang judge dito. Papasok kami sa ayaw o sa gusto niyo. Ano Diba? to? Anong klase yun? Kaya dapat talaga ma-address yan, mga partner. Ma-address talaga yung issues na yan dahil paglabag to sa batas, itong ginagawa sa karapatang pantao, itong ginagawa ni General Torre. Tapos sila pa yung napakahilig magdemanda. Oo. Di ba? Pero basahin muna natin to. Maliwanag na panggigipit at pangharas ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang obserbasyon ng isang political analyst kung saan inilahad pa niya na ang maaaring mangyari sa gitna ng nagaganap na rally ng mga taga-suporta ng dating Pangulo sa iba't ibang parte ng bansa. Si Creslin Catarong magbabalita. Naniniwala ang isang political analyst na mayroong agenda na madaliin at pabilisin ang pagdadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Netherlands para magkaroon agad ng paglilitis ukol sa kampanya nito kontra iligal na droga. Kaugnay dito, inihayag ni Dr. Froilan Calilong na maliwanag na panggigipit at pangharas ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo nitong Marso 11. Because the procedural requirement was never realized, it was not at all observed. But in this case, maliwanag na hindi talaga nasunod yung tamang reglamento because I believe that they really have this agenda to railroad the entire process and unmindful of the rights that the president should also be accorded with. Dagdag pa ni Calilong, palaisipan kung bakit kailangan manghimasok ng isang foreign body o magkaroon ng foreign intrusion kung mayroon namang gumaganang judicial system sa bansa. Kung maalala, makailang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikipag-cooperate ang Philippine government sa International Criminal Court o ICC, pero ani Calilong,
tila taliwas ito sa mga nangyayari ngayon. Dagdag pa ng political analyst, ang pagkuha at pag-aresto kay Duterte ay nagpapakita na hindi rin naibigay ang karapatan sa isang Filipino citizen, lalo na sa isang dating presidente. Hindi rin daw kinonsidera ang kondisyon at edad ng dating Pangulo. And I think this is something na hindi talaga katanggap-tanggap sa kultura ng ating mga Pilipino. Kaya maaaring ito rin yung nagbubunsod. Bakit nagkakaroon nga ng gantong sentimiento yung ating mga kababayan na may galit, may inis, may halong pagkadismaya dito sa nangyayari sa ating bayan ngayon. Sa gitna naman ng nangyayaring rally ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte sa iba't ibang bahagi ng bansa, ay mataas raw ang posibilidad na maulit ang EDSA People Power Revolution. Ito'y lalo't hindi anya nakokontrol ngayon ang sentimentong ipinapahayag ng taong bayan sa iligal na pagkaaresto sa dating Pangulo. It may actually create some sort of a critical mass which could in effect catapult into a large-scale conflict later on as in the case of EDSA Revolution. Gayunman, ani Kalilong, kailangan lang maging maingat sa pagsasagawa ng pagtitipon kung saan dapat panatilihin ang legal bounds. Dahil kasi kapag mauwi ito sa karahasan, maaring masilip ito ng kasalukuyang pamahalaan at magkaroon ng posibilidad na magdeklara ng martial law bunsod ng lawless violence. And certainly this will complicate the matter even more. Kailangan mapanatili pa rin natin yung hinahon at yung rason. No? Yun na dapat nating pakaisipin dahil for all we know, this may just be the beginnings of another martial law in the making, which we certainly don't want to happen. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, President Catarong, SMNI News. Jay Guevara, harassment itong nangyari. Anong pwede mo idagdag? Napakadelikado ho nito dahil kung nagawa nga nila to sa kay OJC, kay Pastor, nagawa nila kay Pangulong Duterte, paano na lang ho tayo, mga simpleng, mga ordinaryong Pilipino? Kung kay PRRD nga, gaganyan lang yung tingin ni Torre, paano na lang sa atin? Diba? So talagang dito ay medyo nakakabahala na ho ito, mga kababayan, na may ganitong nangyayaring pangharas, panggigipit sa lalo't kapag nalaman nila na ikaw ay hindi kanila kapanalig or hindi kanila kasapi sa kanilang sa kanilang hanay. So dito dapat to itong talagang maputol or maaksyonan na itong na to. Etong ginagawa nito ng mga kabulastugan, lalong-lalo na ito ni Torre. Tsaka yun, ulitin ko, hindi naman din gagawin to ni Torre kung walang utos sa kanya. So, sino ba yun? So, syempre, kahit siguro hindi ko nasabihin, sige, sabihin na natin na ang nag-uutos nito, walang iba kundi si Marcos Jr. Siya talaga yan? At talagang obvious naman, kahit i-deny niya. At ngayon nga, may post nga yan na nandun sa libingan ng tatay niya, ang kapal nga ng mukha. Unang-una, hindi ba sumasampal sa pagmumukha niya na ang nagpalibing sa tatay niya ay si PRRD? Tapos ngayon, alam niyo tong ganitong ganap, ginaya niya lang to kay PRRD. Yung mga kapag Yung mga nagre-report lang siya sa tatay niya, sabi niya, tay, nalagpasan na kita. So, tay, mas walang iya na ako sa'yo, tay. Oo, tay, mas ako yung kakaibang president sa lahat, sa kasaysayan. Ako yung mataas ang pagiging baliw. Baka nga yun yung nireport. Pero yun nga, masasabi ko nga sa inyo, mga kababayan, medyo nakakabahala ho ito. Nakakabahala na ho itong parang maituturing na ho natin na may sakit sa pag-iisip etong presidente natin dahil una-una bukod sa paiba-ibang decision, paiba-ibang plano, kadalasan ho kasi sa may mga mental issue sa pag-iisip, nagiging haras, nagiging mapanakit. So ayun yung nakikita nyo ngayon. Pero nyo, isang dating presidente na ang tanda na, ang utos ng presidente kay Torre, parang gusto niyang, ang sabi niya?
Hatakin ko yan. Ano yan? Ano? Hatakin ko yan. Hindi, alam mo, Tori. Alam ko si Tori matanda na rin to eh. Hindi naman na din bata to. Pero sana, minsan lumibel ka din, Tori. Yung biro mo, hatakin mo. Isang ganun mo nga lang siguro kay PRRD, tumba na yan. No, minsan lumugar ka rin sa ano. Kasi kung ganyan, na isang pulis... Pero dapat maging ano siya, maging PNP chief siya. Isang general na parang pinapamukha mo matapang ka na kaya mong gawin yon sa isang matanda, subukan mo sa kalibel mo. Gusto mo, subukan mo sa akin kung gusto mo. Kaso hindi ka na rin siguro ubra sa akin kasi matanda ka na. So hindi ko naman din minamalit yung may mga edad, no? Pero minsan ilugar mo ang katapangan mo, Tore. Paano sabihin niya, may baril ako? May baril ka, bitaw mo baril mo. Kaya bigyan mo akong baril, dalawa tayo. Walang problema, lalabanan kita, wala namang problema. Pero ito, mga partner, meron akong tanong sa inyo. Ano yan? Sa tingin nyo, isa rin kayang dahilan kung bakit minadali nila yung pagtrabaho kay Pangulong Duterte. Isa kayang dahilan dahil sa nalalapit na impeachment ni VP Sara. Siyempre, alam naman natin siya ang isa sa magiging counsel ni VP Sara. Tapos magkakaroon pa ng oral arguments sa Korte Suprema patungkol dito sa impeachment ni VP Sara. O hindi ba? Hindi kaya isa rin yan sa mga dahilan kasi ma-impluwensya to Kailangan nating i-eliminate agad, Coach Oli. Posible ang Boss Dada. Si Tatay Digong po kasi is a political giant. No, yung the mere presence of Tatay Digong ay matindi po. At alam ng mga Marcoses yan na ang mandato kahit yan ay ordinary citizen na lang ngayon, ang tingin ng taong bayan dyan, presidente pa rin. Talagang nire-respeto po yan. So tama ka doon, Boss Dada. Ako, I agree na kasi pag yan ay tumayo ng impeachment, pwedeng masway yung opinion ng iba dahil nga Tatay Digong yan. And at the same time, ito ang nakita ko dito. Nananalo na po ang PDP. Talagang alam nila magi-straight na po. Sinabi rin ito ni VP Sara, panalo na po ang PDP, senators, no? And alisin mo sa equation. Kasi pag nag-ikot si Tatay Digong sa buong Pilipinas or sa buong mundo, campaigning for the 9 senators, talagang tataob sila dyan. Kaya kailangan mo eliminate itong political giant na si Tatay Digong para kung sakali, dyan kung mag-ikot man ang mga senators, walang Tatay Digong. So walang rockstar. Alam naman natin pag andyan si Tatay Digong, puno yan. Even yung kung bukas ang kingdom, even yung kingdom pupunuin niya ng taong bayan. Ngayon kaya natin sila hamunin na mag-sortie sa Mindanao. Oo nga Hindi gusto ko pupunta ako sa African Sahara punta Sub-Saharan. Kasi maganda raw dyan sa Sahara, Ano ba yan? Grabe, no? Sub-Sahara Africa. Maganda raw dyan. Pero... Sino sabi? Ha? Sino sabi? Ewan ko, yung Baklang media. Yung baklang media ata may sabi niyan Kaya alam mo, baklang media, minsan ayos-ayusin mo yung utak mo tapos pag nabanat-banatan kayo, magdedemanda kayo. Pero hindi nila alam, magbabackfire to. Even without Tatay Digong doon, sa pag-ikot ng PDP, mas pinadali niya lang, Ako, example lang. Sa gym, parang incognito ako. Hindi Paalala lang, Coach, mabutol kita ng bagya. 10 senators. 10 na, hindi na Duterte. Si Doc Mata ang nadagdag. Okay. So sa gym, ako dyan, pag nag-gym ako, naka-headset, walang so parang wala ako doon. Pero kanina, nag-gym ako, talagang daming lumalapit. Uy, kamusta si Tatay Digong? Alam pala. Pares tayo. Alam pala, uy, si Tatay Digong, kamusta naman? Safe ba siya doon? Anong next plan? So, ibig sabihin... Naging interesado, pati yung hindi interesado Yung Coach. impact ni Tatay Digong, massive. Kakaiba. Massive. Yun nga yung sinasabi ni Banat Bay,
na marami siyang mga non-political friends na biglang naging political dahil dito. Bakit naman ganun? Ba't naman ganun ang ginawa nila? Parang mali naman yata yun. Again these are non-political people. Kaya nga sabi niya, dahil dito sa ginawa ni Bongbong Marcos, binuksan niya lahat ng isip ng mga Pilipino patungkol sa politika. Tapos mapapanood mo pa yung kaliwat ka ng general, 2-star general ka lang kung makaasta ka dun sa former president. Kala mo kung sino ka, no? Di ba? Alam naman ng taong bayan, lahat na yan ang nagpalaki na sahod ng mga polis. Tapos 2-star general ka lang, sasabihin mo na, I'm the highest authority here. Na hindi mangyayari, hindi makakapasok yan si BP dito. Sinabi ko na eh. I mean, ganun ka magsalita. Pero ito yung pinakatanong dyan, no? Na palagi ko rin iniisip. Ano kaya ang pakiramdam ng pamilya ni Torre? Well, Na binabaw, natin yun? ano? Ilabas na natin yun sila. Ilabas na natin sila sa usapan kasi kawawa naman sila kung madadamay sila sa kademonyohan netong kanilang padre de pamilya. Padre de pamilya. Pero ilabas na natin yun kasi hindi sila kasali dito sa usapan na to. Pero naintindihan ko yung iyong tanong kasi nga emotional tayo lahat eh. Ginawa niya sa pamilya rin eh. Ilang pamilya ba ang binaboy nito? Apakarami. Sa KOJC, sabi ko nga eh. KOJC, nakapatay pa kayo ng 3 membro. Wala man lang nag-apologize sa inyo. Di ba? Tapos, ipinagtatanggol nyo pa. Tapos ngayon, nag-press con sila. Nabukulan yung pulis. Pinalalaki nila issue. O ano ba ang rason? Bakit binukulan yung pulis? Yung bang pulis na yun, nakaupo lang ng ganun, bigla na nang nilapitan ni Hanel at pinukpok. Nakita nyo ba yung senaryo? Bago mapukpok yan? Dahil meron silang video na napukpok eh. Nakita nyo ba yung video na pinaghihiwa-hiwalay sila? Tinutulak sila. Hostile na yung... at sila'y very emotional. Kasi sa self-defense, kailangan merong unlawful aggression. Kasi dito, self-defense ito para sa akin. May unlawful aggression sa part ng mga pulis kasi agresibo silang unlawful kasi nga hindi naman nila dapat gawin yun pero ginagawa nila. And then etong pag-aresto kay Pangulong Duterte para sa atin unlawful yun dahil hindi nga siya accorded. Illegal. Yes, hindi siya accorded with yung due process at saka yung kanilang right to counsel. Kaya alam natin na lahat ng nangyayari dito sa senaryo na to is highly irregular. Kaya talagang yung emotions mataas. Tapos, nanay, maternal instinct, hinahablot-hablot yung anak ko. Anong gagawin ko? Hindi ba? Kumbaga, kahit ayaw ko, maghapon na tayo nagkakaladkaran dito, maghapon mo na kaming kinukumag sa mga statement mo nung general, talagang yung emotion nila mataas. So, nagawa niya yun. At sabi nga nung ibang mga nung ibang mga netizen mabuti nga, yan lang inabot Yan lang, galit na galit kayo. Samantalang nung sumugod kayo sa KOJC, merong namatay na 3 miyembro ng KOJC. Di ba? Tapos ngayon, bukol lang, umiiyak kayo. Ganyan din ang ginawa nyo doon sa KOJC. Pinapalabas ninyo na kayo yung ginugulpin ng mga taga-KOJC. Pero kitang-kita sa mga footages, nakahiga na, nakaposas na, sinisipa nyo pa. Mga bata, minor de edad. Well documented yun, Boss Dada. Oo. Kasi wala silang Mahilig ligtas kayo dun magpa-victim, pero kayo ang mahilig gumawa ng illegal. Di ba? Duktungan nyo, mga partner. Paano na lang siguro kung sa kanila mangyari yung naramdaman ni Ma'am Hanilet na yung anak nila hinahablot nilalayo sa kanya. Tsaka ito, ang pinakapangit doon, bakit may lalayong anak doon sa nanay? Kasi nailayo na nila kay PRRD, ang pakay nila kay PRRD lang So nailayo na nila si Kitty, nailayo na nila si Ma'am Hanilet, so dapat pinagsama nila yung magnanay yun. Yung ginawa, inahatak pa nung ibang pulis. Saka yabang ni Torre dito, sinabi niya pa na mura lang ang pamasahe, mura-mura ng pamasahe pa punta ron, doon na kayo magkita-kita. Bakit dito pa? Parang ganun Tapos sinabi ni Mijal Dea, sasagutin mo yung pamasahe namin. Oo, sasagutin ko, gumanon pa. Mayaman. Madaming pera. ikaw na. Wantakin mo, sasagutin niya yung pamasahe ng mga bibisita kay Pangulong Duterte sa Hague. Kuwang-kuwa yun kaya lahat ng bibisita kay Pangulong Duterte sa The Hague, basta meron kayong Schengen visa, hihingi tayo ng pamasahe kay kay General Torre. Kasi sinabi niya dyan na, magbibigay ako.
sasagutin ko. Di ba? Pero dito muna tayo sa balitang ito. Tinawag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na traidor si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang ilegal na pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng isa umanong arrest warrant mula sa International Criminal Court or ICC. Si Val Divinagracia sa buong detalye ng balita. Dismayado si Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga naging kaganapan ngayon. Anya, ramdam nito ang matinding pagtataksil ng kasalukuyang administrasyon sa naging papel nito sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang panayam sa Senado, emosyonal na inamin ni de la Rosa na hindi niya inaasahan ang ginawang kooperasyon ng gobyerno ni Marcos Jr. sa ICC. Malinaw niyang natatandaan ang pangako noon ni Marcos Jr. na hindi magkikipagtulungan ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC pagdating sa investigasyon sa war on drugs ng Duterte administration. Pero kabaliktaran ang ginawa nito. Feeling betrayed. Feeling betrayed. Betrayal to the max. Ayon sa senador, labis siya nasaktan sa ginawang pagtalikod ng Marcos Jr. administration sa pangakong ito, lalo na tila nagmadali ang gobyerno na ibigay si Duterte sa ICC. Ito'y sa halip na iproseso muna sa loob ng sariling sistema ng hustisya ng Pilipinas. That's a very flimsy alibi for me. So, That's a very flimsy alibi that only goes to show that talaga sila interesado na i-commit si President Duterte doon sa ICC. Hindi man lang present sa local courts natin yung inaresto nila, diretso ka na binyahe, masyado silang atat na atat. As the President, you can reject outright, sorry, we have commitment sa inyo, pero at this time, hindi namin kayo pwede magbigyan dahil we do not recognize the jurisdiction of ICC sa aming bansa. Maintindihan naman yan ng Interpol eh. Kaugnay nito, mariing itinanggi ni Senator de la Rosa na siya'y nagtatago matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte sa bisa ng warrant mula sa ICC. Iginiit ng senador na siya'y patuloy na lumalabas at isinasagawa ang kanyang normal na mga aktibidad, kabilang ang pangangampanya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hindi ako nagtatago. Dito lang ako. Nagkampanya ako sa mga bundok-bundok ng Surigao at Agusan. Ginawa ni de la Rosa ang paglilinaw matapos kumalat ang espekulasyon na maaaring nagtago na ito upang maiwasan ang posibleng pag-aresto sa kanya. Si de la Rosa na kapwa-akusado ni Duterte sa kaso ng Crimes Against Humanity kaugnay ng umano'y madugong giyera kontra droga ay nagpahayag ng kahandaan na harapin ang anumang legal na aksyon laban sa kanya. Yeah, I will live a normal life. I will lead a normal life unless warrant is being served. sir, If warrant is being served, is to be served, then I'm ready. Dagdag pa ng senador, kung sakaling ilabas na ang kanyang arrest warrant, handa siyang sumuko at samahan si Duterte sa detention. Pagpaparest ako pag may arrest warrant na, paano ko entertainin nila doon kung wala ko sarado para hindi ko papasukin doon? Di ba? Hindi ko papasukin. Sa kabila ng kinakaharap na kaso, patuloy ang paninindigan ni de la Rosa na hindi siya magtatago sa batas. I can run. The Philippines is too wide for me to hide. I can run. And I can use some connections to hide. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Val Divinagracia, SMNI News. At ito nga, may mga natanggap nga tayo ditong balita na according to Executive Secretary Medialdea, we don't know where Duterte is right now. We were told there is no Duterte inside the facility. So yun ang pinakamasaklap sa lahat. Hindi alam ng mga kasama ni Duterte kung nasan si Pangulong Duterte. May mga nagsasabi naman ng mga netizens natin, pina-check up lang daw. Pero ang punto rito kasi we were told there is no Rodrigo Duterte inside the facility. So nasaan si Pangulong Duterte ngayon? Yan ang sinasabi natin. Hindi tayo mapapalagay nito. Kasi kailangan malaman natin kung nasan talaga ang Pangulo natin, Coach Oli. Nakakapagod tong. Hindi kasi Nakakapagod tong mga to talaga. Alam mo, pag namatay si Tatay Digong, maraming mananagot sa inyo. Hindi nyo kayang i-contain yung galit ng tao. bayaran lahat ng 32 million. Lahat. Kahit 20 years ka pang nakaupo, kaya kang pababain. Hindi kala nyo, napaka-powerful nyo na kahit mali na ang ginagawa ninyo.
So yun nga mga kababayan, ngayon nga totoo po na hindi daw matagpuan si PRRD doon sa loob at hinahanap ni na ESP Jaldea. Siyempre, nandiyan na rin si VP Sara. Pero siguro naman, i-accommodate naman si VP Sara ng gobyerno ng the Netherlands. At sana matuntun kung nasan si Pangulo. Kung halimbawang siya ay dinala sa isang medical facility para i-general check-up, at least man lang malaman natin. Kasi napakahirap nito, mga bossing, baka yan bigla na lang may matanggap tayo, i-declare na lang na patay na ito. Kasi kung matatandaan ninyo, yung iniiwasan ni Pastor Apollo Kibuloy, kaya siya nagtago ng matagal na panahon dahil nga doon sa intel na extraordinary rendition. Nangyayari po yun. Bigla na lang idedeklara, inatake ka sa puso, bigla na lang idedeklara, natulog ka, hindi ka na nagising, tapos sa medical legal, lalabas dun. Meron ka sakit sa ganito, sa ganyan, yun yung naging reason, kaya ka namatay. So, yun yung iniiwasan natin. Kaya nga noon, hindi tayo naniniwala kay Pastor Apollo Kibuloy tungkol sa extraordinary rendition. It's happening po, and it happened before. Marami na pong mga renditions na naganap. Actually, dito sa Pilipinas, nagkaroon na rin ng extraordinary rendition dito. Yung nangyaring bombing dyan sa Sasa, sa Davao, na yung tao nahuli sa ospital, biglang lumapag yung mga kinuha, inilipad yung bomber. Na galit si Pangulong Duterte kasi nga, jurisdiction natin, pero pinakailaman tayo. So, nangyari na po yan. Kaya nga ayaw natin na mangyari ito kay Pangulong Duterte dahil pag nangyari ito kay Pangulong Duterte, bigla na lang tayo makareceive ng hindi magandang balita. Wag naman sana na biglang wala na. Nako talaga. Alam mo, Boss Hindi Dada, kayo mapapatawad ng Pilipinas? nakakatakot to kasi maraming gaganapin na rally. At mag-ingat-ingat lang tayo kasi tatandaan natin, yung nangyayari ay kabaligtaran ng sinasabi ni BBM. Okay? So, sinasabi nila dito na before, walang baril nakapasok, pero may nakapasok na baril. Hindi pa papasukin ng EDCA, yet EDCA, pinapasok. Ano sabi nila? Hindi papapasukin ang ICC. Anong ginawa? Inalay si Tatay Digong sa ICC. Anong sabi ni Bato? Traidor. Na-traidor siya nitong si BBM. So expect yung kabaligtaran lagi. Ganyan nila namamanipulate ang taong bayan. Hindi mo alam, pasok na pala ang ICC. Pero sinasabi nila, hindi. Di ba? Wala silang alam. Kaya iingatan po natin kasi ako, in my opinion, So, dapat next na ang martial law. Dahil itinanggi ito ni Claire at ipinaglalaban nila, hindi mangyayari ang martial law. So, ibig ko sabihin, to connect, kabaligtaran yan. Mag-iingat po tayo. And pag may nangyari dito kay Tatay Digong, ang taong bayan ay magsisisigaw talaga buong Pilipinas. What's next? Possibly, yung kabaligtaran na wala daw, di umanong mangyayaring martial law. Mark my word. Pero hindi ba dapat, since gobyerno natin yung nag-initiate netong transfer kay Pangulong Duterte, hindi ba dapat yung gobyerno natin yung nagbibigay sa atin ng update maya't maya? Di ba? Dapat yun ang binibigay ni Claire na mga update na ang ating dating pangulo ay nandito, siya ay kinuha. Dapat nagbibigay sila ng ganun. Siya ay kinuha ng Dutch government, pinagamot, binigyan siya ng mga damit kasi yung mga damit niya hindi pang lamig, napakalamig ngayon. Dapat may mga ganun na silang mga statement Hindi ba? Pero kung mapapansin mo, hanggang ngayon, dyan sa mga pressures nila, walang update patungkol kay Pangulong Duterte. Ang update nanggagaling pa mismo sa kampo ni Duterte. Hindi naman yung kampo ni Duterte yung gobyerno. Yung gobyerno, kundi dapat yung gobyerno ang nag-facilitate nito. Dapat yung proseso from here to there hanggang sa masettle si Pangulo, dapat ma-update tayo. Jay, ano sa tingin mo na nangyari rito? Gigigil ako. Oo. Easy. Pero yun nga, ipanalangin na lang natin na walang
masamang mangyari kay PRRD dahil hindi kayo mapapatawad ng buong Pilipino. Kaya nga, nako, ewan ko, napakarami pa nating mga kakaharapin, napakarami pa nating mga problema. Tapos eto, meron na ng mga bagong issue. Inatasan na ni NBI Director Jaime Santiago ang Cybercrime Division na magsagawa ng case build-up laban kay Maharlika at sa iba pang vlogger na umano'y nagpapakalat ng fake news. Si Margot Gonzales magbabalita. Pinakikilos na ang NBI Cybercrime Division para sa mga maaaring isampang kaso sa mga vlogger na umano'y nagpapakalat ng fake news laban kay Bongbong Marcos Jr. at sa iba pang biktima raw ng misinformation sa social media. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, ipinag-utos na niya sa dibisyon ang pagsasagawa ng case build-up laban sa mga ito, partikular niyang binanggit si Maharlika. Ang pagsasampa ng kaso sa mga vlogger maaari daw mangyari sa susunod na mga linggo. Sa kaso ni Maharlika, posible raw itong masampulan kahit nasa Amerika ito. Pinupukpok ko na ang aking Technical Intelligence Division, ang aking Cybercrime Division na umaksyon na. Sobra na itong mga yung trolls, sobra na, kabastusan ng pinagkagagawa. Meron isa, tutumbukin ko, yung Maharlika. Nandun siya sa Amerika, tira ng tira. But then, ipinapalabas dito sa Pilipinas, right? Therefore, pwede siyang kasuhan dito sa Pilipinas. Hihingi raw sila ng tulong sa Interpol sakaling umusad ang kaso laban sa naturang vlogger. Hihingi kami ng tulong sa Interpol, arestuhin nyo nga yung mga lokong yan dyan, dalhin nyo dito sa Pilipinas. Asahan din ayon sa NBI Director na may maaaresto mga vlogger dito sa Pilipinas sa darating na mga araw. Matagal na raw silang minomonitor ng NBI, maging ang mga trolls sa social media. Yung mga nandito sa Pilipinas, arestuhin namin. Yung mga nasa abroad, we will file case, hindi na sila makakauwi dito. Hindi sila makakadalaw sa pamilya nila. Pagdating pa lang sa NAIA, aarestuhin na namin sila. Samantala, nag-iingat naman ngayon ang NBI sa anumang banta ng cyber attack sa kanilang sistema. Makikipagpulong daw ito sa mga kaukulang ahensya. Nag-a-upgrade kami ng capability namin with respect to cybercrimes. Remember, mga kasama, ang crime ngayon ay cybercrime na. Yan ang uso na ngayon. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Yan na ang uso ngayon, cybercrime. Kaya kailangan kami, mag-update kami. Kaya one step ahead kami doon sa mga loko na nagpapakalat ng ganyan. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Margot Gonzales, SMNI News. Judge Santiago, kayo po ay taong nakakaintindi ng batas. Alam niyo naman po na lahat ng tao ay may karapatan na magpahayag ng kanilang opinyon. Kung halimbawa man merong isang chismis, para mapabulaanan yung chismis, sasagutin nung chinichismis. Tama? Tama. Sabi mo lang, di totoo yan. Tapos ang usapan. Tama. And then yung chinichismis, pwede siya magsampa ng demanda. Tama. Once na napatunayan niya na pinipake news talaga siya. Bakit kailangan kayo? Bakit kailangan NBI ang kikilos? Tapos, fini-fake news si Pangulong Duterte, ay si Pangulong Marcos. Ihulihin nyo muna si Pangulong Marcos. Iyan ang pangunahing fake news eh. Yan ang muna imbestigahan nyo. NBI Director, mantakin mo. Wala daw pumasok na baril sa, sa KOJC. At sinabi niya to on national television. Gaano kadelikado yun? Kamakailan lang sinasabi niya, hindi sila makikipag-cooperate sa ICC. Ibinigay nila si Pangulong Duterte sa ICC, ngayon nawawala na. Yan ang dapat na asikasuhin natin. Hindi yung pupuntiryahin nyo yung mga vlogger kasi hindi nyo kayang kontrolin. Hindi nyo po talaga kayang kontrolin lahat. Ganito lang po kasi yan. Gumawa kayo ng matino, maging matuwid kayo, walang magre-reklamo sa inyo. At kung alam nyo sa mga sarili ninyo na matutuwid kayo, mali yung mga balitang kumakalat tungkol sa inyo, it's either i-deny nyo or wag nyong pansinin. Plain and simple. Ayaw mo sa naririnig mo sa vlog ko? Unfollow mo ko. Block mo ko. Tapos ang problema mo. Diba? Hindi problema ng taong bayan yung mga content ng vloggers.
Ang problema ng taong bayan, NBI chief, krimen, drugs, pagmahal ng presyo ng bilihin, maling pagtrato sa dating presidente, maling pagtrato sa mga people of faith. Yan po yung issue ng bayan natin ngayon. Yan po yung dapat na ina-address ninyo. Yung mga text scams, yan. Yan yung dapat inuuna. Kasi kaming mga vlogger, lalo ako, ang format ko, ang lahat ng nire-reactionan ko, galing sa mainstream media. At pag nire-reactionan ko na yun, pasok yun sa karapatan ko sa malayang pagpapahayag. Kasi reaction ko yun. That's my point of view. My point of view may be wrong. It can be right. Nandoon na yan sa nanonood. Freedom of choice ng nanonood. Pati ba naman yung mga ganitong bagay, NBI chief, pinakikialaman nyo pa. Si Maharlika, Interpol. Uutusan nyo Interpol na huliin si Maharlika. American citizen yan. Do you think papayag si Donald Trump na ang kanyang citizen? Hindi naman siya si Bongbong Marcos na ipapagkanulo yung citizen niya eh. Hindi lahat ng presidente sa mundo katulad ni Bongbong Marcos. Tsaka wala kaming fake news tayo ha. At least kaming mga banateros, wala kaming fake news against Bongbong Marcos dahil lahat naman ng nire-report namin tungkol kay Bongbong Marcos sa bibig niya mismo lumalabas. So para sa akin, it's easy to deny kung hindi totoo. And then let yung mga, meron naman po tayong cyber libel. May libel tayo. O kung apektado ka, mag-file ka ng case. Pero kung iisa-isahin nyo lahat ng vlogger, tapos mga Duterte vloggers lang yung tatrabahuin ninyo, Duterte vloggers lang yung inyong yung inyong ipapa-aresto, parang martial law na yan. Martial law na talaga yan, mga partner na hindi sila nagdedeklara. Coach Oli. Sa akin, mo, Boss Dada, walang problema kung talagang kakasuhan nila itong mga vloggers. Ang importante lang sa akin, patas. Hindi double standard. So, kung kakasuhan nyo yung mga Duterte vloggers at talaga namang fake news sila, kasuhan nyo, ganun din naman yung mga BBM vloggers. Yes. Kasi pagka double standard kayo, hindi na kayo naayon sa batas. And then, idemanda nyo ng maayos. Huwag kayong dampot tapos sasabihin nyo, dadamputin kita sa ayaw o sa gusto mo, saka ka na lang magdemanda. Walang ganunan. I-demanda nyo, walang problema. We will see you in court. Ako pa, gusto ko lang ito ipaliwanag na dapat naman kasi talaga walang fake news. Gawin nyo lang patas. Wala naman talaga. Ipatas nyo lang. Ito Hindi, ito ang problema, Coach Oli. Sino ang magsasabi that this is fake news? Kung sino yung fini-fake news. Therefore, pwede magdemanda yung fini-fake news. Di ba? Pero yung kayo yung magsasabi, this is fake news. Therefore, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kasi po, meron po tayo tatandaan natin due process. So, idemanda nyo. Walang problema. Karapatan nyo yan. Pero, Boss Dada, Jay Guevara, gusto ko lang basahin to kasi ano ba ang elements ng kidnapping? Para matindi natin na hindi tayo pwedeng dampot ng dampot, ha? Okay. Anong elements ng kidnapping? Unlawful taking and carrying away of a person against their will. Yung ginawa ba kay Tatay Digong against his will? Tanong lang. Pangalawa, unlawful ba? May tama bang warrant of arrest? Dinala ba siya sa korte para makapagpaliwanag? Or detaining them against their will, often with the intent to harm them or to hold them. So hindi ka po pwede bigla ka na lang papasok sa isang kingdom o sa isang airport o sa isang bahay na basta ka na lang magdadampot tapos sasabihin nyo magdidemanda na lang. Kasi against their will, unlawful, at hindi nyo pwedeng i-hold. Sana po, kung gusto nyo magpatupad ng batas, sana irespeto nyo yung batas na sinasabi ninyo. Patas po tayo. Para maayos po natin, wala po tayo sa martial law, Pakiayos lang po. Walang problema. Go, magdemanda po. NBI, alam nyo kung ano yung totoong fake news?
Gusto niyo bang pangaralan ko kayo? Ang fake news, ito, ganito. Ay, sabi, bayaran daw yung mga nasa Hong Kong. Mayroon daw vote buying doon. Sino nagsabi nun, Jay? Si Chua. Si Chua. Best friend mo. Oh, yung best friend ni Dada. O yan, baka may pwede. Oh, yun. Imbestigahan nyo mga yan. Baka pwedeng imbestigahan yun. Maraming fake news. Ay, na. No, maraming fake news. Sa hanay nyo mismo. Ito fake Huwag news. ka nang lumayo. Sa inyo mismo, maglinis ka muna sa bakuran nyo. Ito fake news. Mabait si Marcos na presidente. Fake news yan. Maayos na presidente si Marcos. Fake news yan. Napakasipag or napakamalasakit matalungin ni Marcos sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Fake news yan. Nasa katinuan na pag-iisip si Marcos. Fake news yan. Yan. Ano pa ba? Sobra. Hindi addict si Marcos. Fake news yan. Yan, mga fake news yan. Total, lahat naman. Tsaka ito, anak ng teteng NBI, ang pangalan nito, Santiago. Baka gusto mong ituring ka na rin namin, nakatulad ka ni Torre. Baka ganun na rin yung gusto mong makita namin sa inyo. Biglang Nakita niya si Torre na, pwede pala yun Pwede pala yun Ganun mo presidente Pwede palang maging... Sabihin mo na, arestado kayo. Tapos ano kayo? Nagsitapang, no? Sa ano na lang kayo, magpaliwanag. Bahala kayo sa buhay nyo. Kailan kayo magpaliwanag? Basta sumama ka sa akin. Parang ganun May Tsaka- ako sinabi. Tsaka ang lupit Oo, mantakin mo ang sinabi ni saka na lang kayo magpaliwanag. Huhulihin ko kayo, saka na kayo magpaliwanag. Imaginein mo kung ganito rin ang sinasabi ni Santiago na pagka nasa abroad kayo, sa airport pa lang, kulong na kayo. Hindi kayo makakauwi dito. Hindi nyo mabibisita mga pamilya nyo. Mga klase yan. Para naman kayo mga para kayo mga berdugo. Kung makaano kayo, kala nyo, apektado inapi kayo. Nasaktan kayo masyado. Tsaka ang pangit talaga niyan, ang pangit na maging ganyang karakas ng mga kapulisan natin, yung ginagawa ni Torre. Naku po, pag halimbawa na dumoble or may isang panibagong Torre na naman, lumayas na tayo dito sa bansa natin. Pag ganyan ang ako ganyan. sa Sub-Saharan doon na tayo sa Sub-Saharan. Sub-Saharan African level Mindanao. Sabi total, sinabi naman nung isang angkor na bayot, ganyan, mas okay daw doon. Bayot. Pero Visit pinakamaganda, nagsasalita na yung mga bilyar, Ayaw nila sa nangyari. Ayaw ko sila magsalita. Camille, matatalo ka, promise. Kung ako sa'yo, umalis ka na. Lipat ka Duterte. Para maging Duterte, Ito na lang din, Duterte 11 na. Tito Soto, medyo malakas-lakas ka naman. Kung ako sa'yo, mag-independent ka na lang. Umalis ka na. Pag ganyan ang ganyan, yung team nyo, Wala na yung to. team sinusuka, baka mangyari dyan, mag-team inaamag na yan. Oo, aamagin kayo, sigurado. Aamagin kayo. Ako na nagsasabi sa inyo sa ginawa. Tignan niya, ito yung katunayan na walang pakialam sa inyo si Marcos. Dahil kung may pakialam sa inyo si Marcos, hindi niya ginagawa ito ngayon. Wala kasi siyang pakialam sa inyo. Sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya, walang pakialam. Kahit dyan sa Marcos senatorial candidate, sa inyong lahat, walang pakialam si Marcos. Tingnan nyo, sinira niya lang kayo. Kaya kung ako sa inyo, maging independent na lang. Villar, Camille, Tito Soto, mag-independent na lang. Sila Pacquiao, Si Avalos. Erwin Tulfo, dyan ka lang. Sila Dyan ka lang, Erwin Tulfo, dyan ka lang. Sila Pacquiao. Hayaan nyo na yan doon. Mga basura naman yung mga yan wala Mayaman na kami yan. pakialam dyan. yan. Pero kayo, medyo kumalas kayo dyan, nasasayang yung na dudungisan yung mga yung pagkatao nyo. Talo yan. Pagka nanalo yung mga yan, dinaya. Hindi fake news yun, makikita nyo, galit ng tao. Manalo pa kayo, ganito kagalit yung tao. Sa Visayas, Mindanao. Dami ng gigil na gigil sa administrasyon. Kinakandidato kayo ng administrasyon na gigil says, mananalo kayo. Style nyo, bulo. Kocholi, tapusin mo ng natin. Ako, Final ito message. lang masasabi ko sa gobyerno. Pakirespeto ang due process. Spell due process. Basta irespeto nyo. Wag nyo aanuhin yung hindi po tayo parang nasa bundok, okay? Na kidnapper or etc. Basta tayo respetuhin ang due process. Alam ko na naman, sasabihin ng mga kaibigan nating vlogger dyan, kayo ngayon, sigaw ng due process yung si Tatay Digo, bakit? Addict ba kami? Hindi ba kaming addict
Sana yung effort nyo sa Sana kakatulong. hindi nanlaban kasi yung mga kamag-anak nyo. Kaya yung nangyari sa inyo, nangamatay. Oo. But, yung effort nyo na ipagtanggol yung mga adik, sana bigyan nyo rin ng effort yung mga ginahasa. Ipagtanggol nyo rin yung mga ginahasa ng mga adik. Yung pinatay ang kanilang magulang ng mga adik. Ni-rape yung kanilang mga kapatid na adik. Huwag kayong double standard. Kasi ang problema sa inyo, sip-sip kayo ng sip-sip dyan, di naman kayo pinapansin. Adik nga kaya sumisip-sip. Ganun eh. Oh, Jay, baka may napaniginipan ka. Ang tawag doon, hindi sip-sip, tigo. Okay na. Wala. Kita-kita po tayo uli, mga banateros, dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Coach Oli. Ako po, si Banat Bay. Oo. Iwas ka din sa kaso. At ako naman po, si Master Judea. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Kita-kita tayo sa Africa. Lipad kami doon.